ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magsisimula ng maghigante si Lola Oria sa tulong ni Ina. Magiging asensado ang bagong negosyo na tinayo nila. Abangan natin sa Shining Inheritance. Naalala na ni Lola Oria ang nakaraan niya, kung paano siya nakabangon at naging mayaman, kung paano siya nag-umpisa sa wala at naging maunlad. Pinakamamahal ni Lola Oria ay ang restaurant niyang Orias. Ito ang nagpayaman sa kanya. Naalala na niya ang mga recipe niya rito. Naging malakas ang loob ni Lola Oria na ulitin ang pakikipaglaban sa buhay sa pamamagitan ng pagtatayo ng negosyo na katulad ng Orias Restaurant. Magtutulungan sila ni Ina. Naisip ni Lola Oria na itayo ang restaurant nila sa tapat ng lumang building na pinagtayuan ng Orias sa tabi ng Joanna's Legacy. Tatalunin nila ang negosyo ng mga De La Costa. Nagsimula na nga sila sa mga plano. Inuna ni Lola Oria ang ayusin ang itatayong restaurant. Tinuruan ni Lola Oria si Ina ng mga recipe na nakapagpayaman sa kanya. Hanggang unti-unti, nakikilala na sila. Marami na rin ang customers na paulit-ulit na bumabalik at tumatangkilik sa kanila. Naiyak na sa tuwa si Lola Oria dahil nagiging matugumpay ang plano nila ni Ina. Hindi siya makapaniwala na magagawa niya ulit bumangon. Pero ngayon, sa tulong ni Ina, matapang na sinabi ni Lola Oria ang paghahamon niya sa mga De La Costa. Ngayong nakatayo na ang restaurant nila, umpisa na ito ng pagyanig ni Lola Oria sa buhay ng mga apo niya. Tumulo ang luha niya, ang luha ng paghihigante sa mga kasamaan na ginawa sa kanya, lalo na si Joanna. Nakasuporta naman si Ina kay Lola Oria. Napakalaki ng pasasalamat ni Lola Oria kay Ina sa muli niyang pagbangon. Dahil kay Ina, nagawa niya ulit makaahon sa buhay. Nagpatuloy ang pag-asenso ng tinatayo nilang negosyo. Hanggang napapansin na ni Joanna ang bagong restaurant sa tabi nila na sumisikat dahil unti-unti nang bumababa ang sales nila. Napapansin niya ang pagdagsa ng tao sa kabilang restaurant. Naging palaisipan sa kanya kung ano ang specialty sa restaurant na ito dahil patuloy na tinatangkilik ng mga tao. Nagplano si Joanna kung paano niya mahihigitan ang restaurant. Isang araw, nagpanggap siyang isang customer ng Shining Restaurant ni Ina. Sa pintuan pa lang, napansin agad ni Archie, ang kaibigan ni Ina. Nabigla siya. Kailangan niyang maabisuhan si Ina na narito sa restaurant ang kalaban nilang si Joanna. Nasa kasalukuyang si Ina ay busy naman sa pakikipagkamustahan sa mga customer nila na natutuwa at nasasarapan sa mga sinuserve nilang pagkain. Nagmadali si Archie dahil baka makita sila ni Joanna. Binulungan agad ni Archie si Ina para makapagtago at makapaghanda sila. Nabigla si Ina at walang ano-ano ay agad siyang nagtago sa may kusina. Mabilis rin na pumasok si Joanna sa loob ng restaurant. Nung una, napansin na ni Joanna ang isang babae na kahawig ni Ina na nag-iestima ng mga customers na umalis rin agad. Lalapitan sana ni Joanna pero hinarang siya ng mga kaibigan ni Ina. Mga nagtatrabaho rin sa restaurant. Sinigurado ni Joanna kung sino ang babaeng nakita, pero pinagtakpan ng mga kaibigan ang tinatanong ni Joanna. Nagtago na si Ina sa kitchen at nakamasid kay Joanna. Nagtataka pa rin si Joanna. Inalok na siya ng mga waiter na maupo at tikman ang best seller nila dito. Naging interesado naman si Joanna. Umorder na siya para makapag-espiya. Inamoy-amoy muna bago tikman ang pagkain na in-order. Gusto niyang malaman ang ingredients base na lang sa panlasa niya para sa ganun mahigitan niya ang pagkain na pwede nilang iserve sa sariling restaurant. Meticulos ang ninamnam ni Joanna ang pagkain. Nagmamasid rin siya sa paligid. Pinag-aaralan kung paano naging patok ang bagong restaurant. Naging palaisipan sa kanya ang mabilis na pagsikat ng kalaban nila.
hanggang sa nagsawa na si Joanna sa pagmamasid at umalis na siya. Hindi na niya ulit nakita ang iniisip niyang kamukha ni Ina. Kinabahan si Ina dahil sa biglaang pagbisita ni Joanna sa restaurant. Sa susunod ay mas magiging maingat na siya. Nagtanong si Archie kung unti-unti na bang ire-reveal ni Ina ang sarili niya sa mga De La Costa dahil ngayon nakaahon na siya. Pero sumagot si Ina. Palaban niyang sinabi na hindi na muna siya magpapakilala sa ngayon na sila ang may-ari ng bagong kalaban na restaurant dahil mas gusto ni Ina na sa muling pagkikita nila ni Joanna ay mabubulaga na lang sila, kasama na ang buong De La Costa. Paghahandaan ni Ina ang muli niyang pagbabalik. Sa pagbabalik niyang ito, kasama niya na si Lola Oria. Ipapamukha ni Ina sa mga De La Costa kung ano ang kahalagahan ni Lola Oria na sinayang nila. Umuwi si Joanna at binalita sa pamilya ang bagong restaurant na binisita. Ikinuwento rin ni Joanna na parang namalikmata siyang nakita si Ina rito. Biglang nabuhayan si Yuan sa narinig tungkol kay Ina. Nagselos naman si Amy dahil napansin niyang naging interesado si Yuan. Simula noon ay sinundan at minamatyagan na ni Amy si Yuan. Napapansin niyang palaging lumalabas ng restaurant at naglalakad-lakad sa labas. Nagmamasid sa kapaligiran. Iniisip ni Amy na mukhang parating may hinahanap si Yuan. Hindi siya makatiis. Tinanong ni Amy si Yuan, bakit parang hindi mapakali si Yuan simula nung malaman nila na parang nakita ni Joanna si Ina rito. Kahit nasabihin ni Yuan na naglalakad-lakad lang siya, ay hindi pa rin pinaniniwalaan ni Amy ang mga sinabi ni Yuan. Nagagalit pa rin siya kay Yuan. Samantala, nabalitaan na rin ni na Charlie at Lani ang tungkol sa bagong restaurant na sumisikat. Wala silang pakialam dito. Mas gusto nilang busy si Joanna sa pakikipagtalbugan sa kalabang restaurant dahil busy rin si Lani at Charlie sa patuloy na pagkamkam sa kayamanan ng kumpanya. Pareho silang nakikinabang sa pagtitiwala ni Joanna sa kanila dahil pinapaubayan na lang basta-basta ni Joanna sa dalawa ang pamamalakad sa kumpanya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Shining Inheritance. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.